Hindi naman siya ganun ka-unhealthy as long as mga power bank, mga hard drive. So, it's been like more than a week na ganito yung setup ko. Sa umaga ako tulog and sa gabi ako gising. And hindi na ito bago sa akin. Or nung nag-work pa ako sa hospital, may mga night shift kami. But in this case, first time ko talaga yung night shift na tuloy-tuloy, like ika-9th days ko na ganito. So, kaya naman in this vlog, I'm gonna share to you my night owl routine and how did I able to keep it healthy as I can. So, para naman medyo ma-compensate yung puyat. So, guys, it's now 6 p.m. And ito yung first meal ko. Nakapang-workout ako na attire. Because I've been trying to incorporate exercise sa aking routine. Para, diba, medyo ma-compensate yung pagpupuyat natin. So, at least. So, this gonna be my first meal. Yung workout na ginagawa ko, guys, kasya lang, easy lang. Guys, tapos na tayong nag-workout. So, 7:22 na. So, ang next nito, syempre, my favorite part of the day, magluto ng food. Tingnan ko kung ano yung pwede kong lutuin. So, guys, my dinner, pipino lang na may suka, tapos paprika para medyo maanghang. And then, yung fried egg na may kamatis. And this is my leftover na rice. So, let's eat, guys! So, this past few days, guys, parang I refrain from eating canned goods, tapos yung mga preservatives na food. Which is before, mahilig talaga akong kumain ng mga guys, ng mga delata. Kasi mahilig ako sa maalat. Kaya, kahit natitempt ako minsan, sinasanay ko yung sarili ko na huwag maghanap ng mga maalat na food. And iniiwasan ko din kumain ng mga fast food. Kasi before, palagi akong bumibili sa McDo. Parang may time po doon na straight 1 week, puro ako McDo. And at the same time, nagtitipid kasi ako, guys. Kaya as much as possible, ayokong mag-order. Halos lahat ng food ko ngayon is home cook, niluluto ko. Pero minsan, pag wala talagang time, bumibili ako sa mga karinderya. So, guys, it is now 9 p.m. After kong kumain kanina, naligo ako para fresh. Ang skincare ko, same pa rin. Like, as is pa rin siya kung anong ginagamit ko sa gabi. Yun pa rin ang ginagamit ko pag sa morning, yun pa rin. So, baliktad na siya. Yung skincare ko na pantulog ngayon, yun na yung pang-work ko na skincare. Ito na yung ginagamit kong lip balm. Nakita ko lang ito sa mall. Tapos, sinubukan namin. Kasi yung mga ginagamit namin lip balm, hindi siya effective. So, as is pa rin ang skincare na ginagamit ko up until now. This is the hyaluronic acid pa rin ng The Ordinary. So, matagal na ito na skincare ko, guys. Parang ilang years na. So, after ng hyaluronic acid, guys, syempre, itong ating Holy Grail, Epiduo Forte. So, yes, ginagamit ko pa rin siya up until now. Since 2020. Kung ngayon mo lang napanood itong vlog ko, meron akong acne journey. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ganun ka-perfect yung skin ko. Hindi talaga siya perfect. Kasi marami siyang scars. Tip-up na scars. Actually, okay na ako sa ganito eh. If nakita mo lang talaga yung mga acnes ko, grabe talaga. Ang dami-dami. Ngayon, ito lang talaga, guys. Minentain ko lang itong Epiduo Forte. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin talaga yung ginagamit ko. Last ko ito nabili is around September, ganyan. So, diba, ngayon, February na. Tagal niya maubos. Tipid. Yun lang, medyo pricey lang siya, pero tipid siyang gamitin kasi konti lang man din ang ilagay mo. So, yun.
So, syempre guys, coffee is life, kaya may coffee tayo dito. So, practically wise, I make my own coffee. Kasi nga, diba, nagtitipid din ako. Actually, matagal na ako hindi nakabili ng mga kape sa coffee shop. And hindi na rin ako nakakapunta ng mga coffee shop actually. Unlike before, pag may bagong mga coffee shop, pinupuntahan talaga namin yan. So, ngayon, kasi nagtitipid, gawa muna ng coffee. So, kung mahilig ka sa coffee and then panggabi yung work mo, I think mas maganda mag-invest sa mga coffee machine. May mga murang coffee machine, guys. Tulad nung akin, 2,000 pesos lang yun. And then yung grinder, guys, mga nasa 1,600 na ganyan. Bili ka lang ng coffee beans, tapos bili ka lang ng mga flavor na gusto mo. Yun din kasi ang maganda, guys, pag yung ikaw ang gumagawa ng kape mo. Kasi alam mo yung mga gusto mong kape and ayaw mo na kape. Kaya, yun. So, it's now 9:30 and meron akong kailangan kausapin muna ngayon and balikan ko kayo later. Guys, it is now 2:31 AM. Since 9:30 hanggang kaninang 1:30, may kinausap lang ako. Matagal kaming natapos, guys, kasi na-chismis pa kami. Hindi naman siya totally chismis na chismis kasi may pinag-usapan lang kami and then may mga natunan din ako sa kanya, ganyan. So, ngayon, ang gagawin ko some, document na task. So, as of now, guys, ito na yung kape ko. Konti na lang. Hindi din ako makafeel pa ng antok so far. So, hi guys! Ang oras is 3:11. So, mostly talaga ganitong oras ako nagugutom, guys. Alas 3. Wala si Ivy today, kaya walang tao dun sa table na. So, habang naka-break tayo, guys, ituturo kayo sa table ko kung ano yung mga nakalagay. So, first, meron lang 3 drawer, ayan. Tapos, itong isa dito. So, dito, mga basic. Yung panglinis ko ito ng camera. Tapos, extra na keyboard cover. Tapos, panlinis ito ng screen. Tapos, index card, sticky note. Tapos, ewan ko kung bakit may tape dyan. Itong sa drawer, dito sa first is mga cable, mga pang-charge, mga power bank, mga hard drive. Actually, guys, yan na talaga yung pinakamaayos. Like, nung isang araw ko lang ito siya inayos ng maayos or na-organize, like, in-arrange ko. And after siguro one day lang, kalat na naman siya. Kaya hindi ko talaga alam kung paano siya i-organize. So, next guys is mga books. So, meron akong How to YOLO Wisely. Hindi ko pa yan natapos. And ito, Atomic Habits and mga something lang na mga notebooks din dyan. Then, sa pinakababa, ito lang yung mga box ng mga binibili ko. So, oo guys, hindi ko muna tinatapon yung mga box ng mga items na binibili ko. Wala lang, sayang. Part kasi ng binayaran mo, diba? So, siguro itatapon ko siya after 3 years kasi para sure na talaga na hindi ko siya kailangan. And, papakita ko sa inyo parang planner na ginagamit ko sa work. Actually, guys, hindi ko pa ito masyadong kabisado kasi parang last week lang ito na nagamit. And itong template na ito, nakuha ko lang din dun sa vlogger na napanood ko. So, inedit ko na lang siya based sa mga kailangan ko. So, ito, this is the Notion. So, ayan, novice board. Tapos, andyan yung mga sked and mga pang YouTube, ganyan nakalagay dyan. Tapos, work, andyan din. And then, calendar. So, yan lang pa lang guys. Wala pa siya masyadong laman. Kasi, pinifigure out ko pa kung paano talaga siya gamitin or paano ko siya ma-maximize. Meron din kasi akong planner sa iPad ko. So, hindi ko sure kung bakit ako gumawa nito kasi meron naman doon. Pero, gusto ko siyang i-try kasi para nandito na lahat sa isang laptop. Iba din yung nandun sa, sa iPad. So, actually guys, may namit akong doktor and then, tinanong ko yung about sa ganitong setup. Pag sa gabi ka gising or yung night shift ka, if bad habit ba siya or something unhealthy. And
According to her, hindi naman siya ganun ka-unhealthy as long as ang tulog mo pa rin ay 6 to 8 hours. Kasi daw, ang nag-change naman sa body mo is yung biological clock mo. Pero, pag yung lifestyle mo okay, tapos may sakto kang tulog, so okay lang daw yun, guys. Kaya parang nakafeel ako ng relief. Kasi sa totoo lang, kung i-compare ko itong ganitong setup, compare doon sa morning akong gising, mas hindi ako exhausted and mas hindi ako pagod pag ganito. Kasi kahit na puyat, minimake sure ko na mayroon akong enough sleep. So, dapat 6 to 8 hours talaga. And then, syempre, start nung gabi na ako gising, ang ginagawa ko na lang talaga ay i-incorporate yung mga healthy na habits, like yung exercise. And then, syempre, eat na healthy foods. And ang hindi ko talaga mag-give up ay yung coffee. And minsan, pag feel ko ina-acid reflux na ako, ganyan, ang iniinom ko is yung matcha na naman. Hi guys, it is now 5:49. Maliwanag na guys. Ayan. Medyo nakaka-feel na ako ng antok and gutom at the same time. Mag-prepare ako ng breakfast ko. So from 5 PM ako nagising. 12 hours na akong gising as of now. Hindi ako ganun kapagod, pero yun lang. Pag dinalaw ko talaga ng antok, antokin ka talaga. Like, maki-crave ka talaga ng tulog. So, yun yung nafe-feel ko ngayon. So, yung coffee ko, hindi ko naubos. So, dapat ito, hindi ko na inumin. Kasi, pag ubusin ko pa ito ngayon, for sure, hirap ako makatulog later. So, ito, wala na talaga ito. So, hi guys! Kain na tayo. So, ito na yung sandwich natin guys. So, madali lang ito lutuin guys. Yung cheese pala na nilagay ko, cheddar cheese, tapos mozzarella. May nabibili yung ganun sa mall guys. Hi guys! It's now 7:07 guys. And tapos na ako nag-half bath. So, oo, kahit na hindi ako lumabas or kahit nandito na ako sa bahay, before talaga matulog is nag-half bath ako guys. Kasi para mas fresh sa feeling. Lalo na diba na morning na ako matulog. So, baka di ako makatulog kaagad. So, this is the niacinamide pa rin guys. Same pa rin yung skincare ko. So, ito yung pang morning niacinamide. Next is, syempre, ito ating sunscreen. Kahit na hindi tayo mainitan ng araw, diba? Sunscreen pa rin. So, ganito kaliwanag yung kwarto namin guys pag walang blackout curtain. Mamaya, ipakita ko sa inyo yung difference. So, diba? Kung walang blackout curtain, makatulog ka ng ganito kaliwanag. So, kaya parang essential talaga sa mga night owl or sa mga may night shift na work yung blackout curtain. Actually, wala talaga akong balak magbili ng blackout curtain kasi nga mahal. Pero may nakita kasi si Ivy na mura. Kaya yun, bumili siya. Pero yung isang bintana pala ang meron. Yung itong yellow, wala. So, medyo hindi siya ganun ka dilim. Ganito yung pag-open yung window. Pero pag i-close ko, ganito na siya, guys.
Oh, 'di ba? Hindi na ako makita. Ganito siya, guys, pag na-close ko yung yung blackout na curtain. So, ang laki ng difference. So, isa sa mga natutunan ko recently and pina-practice ko talagang gawin everyday is yung mag-journal. So, sa pag-journal, yun, natutunan ko na hanapin yung mga positive na nangyari and mag-focus doon. Parang maging positive ka lang sa life. And, gumawa ako ng sarili kong planner pala, guys. Eto, makita niyo ba? So, nandito lahat, yung calendar, yung mga to-do list, or yung mga plans mo for the week, for the whole week. And, meron din itong budget planner, habit tracker, and isa sa naligay ko is yung daily reflection. And, isulat lang yung parang daily gratitude list. And dahil nga morning na ako natutulog, isa sa mga hindi ko pwedeng makalimutan is yung iset yung phone ko ng do not disturb. Then ako kasi pag nagising ako, hirap na ako makabalik ng tulog. Kaya yun, minimake sure ko talaga na nag-do not disturb ako para tuloy-tuloy yung sleep ko.